GMRC 4, Quarter 2, Week 6, Matatag Curriculum. Layunin, na pagsisikap sa pagiging mabuting katiwala sa pamamagitan ng paglahok sa mga gawain ng pamilya na nagpapanatili ng kalinisan ng tubig. Natutukoy ang mga tungkulin ng mamamayan sa pagpapanatili ng kalinisan ng tubig. Nabibigyang diin ang tungkulin ng pamilya sa pagpapanatili ng kalinisan ng tubig at bahagi ng kanilang gampanin bilang katiwala na sinisiguradong may pagkukunan ng pangangailangan ang kasalukuyan at ang mga susunod na henerasyon. Nailalapat ang mga pansariling paraan bilang bahagi ng tungkulin ng pamilyang kinabibilangan sa pagpapanatili ng kalinisan ng tubig. Para sa nilalaman, pamilya bilang tagapangalaga at katiwala ng likas na yamang tubig, mabuting katiwala o good stewardship. Para sa unang araw, pagsusuri at paglilista ng iba't ibang likas na yaman. Ang mga likas na yaman ay mga mineral na materyales mula sa daigdig na ginagamit upang suportahan ang buhay at matugunan ang mga pangangailangan ng mga tao. Anumang likas na sangkap na ginagamit ng tao ay maaaring ituring na likas na yaman. Ang langis, carbon, natural gas, metal, bato at buhangin ay likas na yaman. Ayusin ang mga titik upang makabuo ng mga salita na tumutukoy sa mga larawan na mga halimbawa ng likas na yaman. Unang larawan. Ano ang nabuong salita? Mahusay, ito ay dagat. Pangalawang larawan. Ano ang nabuong salita? Magaling, ito ay lawa. Para sa pangatlong larawan, ano ito? Tama, ito ay talon. At para sa susunod na larawan, anong salita ang nabuo? Mahusay, ito ay ilog. Ano ang pagkakapareho ng mga larawan? Magaling, ito ay mga anyong tubig. May tatlong pangunahing likas na yaman: lupa, hangin, at tubig. Tandaan na ang lahat ng likas na yaman ay dapat alagaan at bigyan ng pagpapahalaga ng tao. Ang lahat ng ito, kabilang ang tubig, ay mahalaga sa buhay ng tao. Kung ikaw ay papipiliin o magiging vendor, alin ka sa tatlo? Lupa, tubig, o hangin? Ipaliwanag ang sagot. Ang bender ay hango sa pelikulang Avatar, The Last Airbender, at ito ay isang fantasy adventure na pelikulang ginawa ng Nickelodeon noong 2005. Ipinakita dito na ang mundo ay nahati sa 4 na bansa: ang Water Tribe, Earth Kingdom, Fire Nation, at Air Nomads. Bawat isa ay kinakatawan ng isang natural na elemento kung saan pinangalanan ang kanilang bansa. Ang mga bender ay may kakayahang kontrolin at manipulahin ang elemento mula sa kanilang bansa. Gawain sa pisara. Kung ikaw ay naatasan bilang pinuno o bender ng Water Tribe, ano ang iyong ipapahayag na plano at programa para mapabuti ang likas na yaman sa iyong lugar? Lahat ay isa-isang lalapit sa pisara upang isulat ang kanyang sagot, kahit isang sagot lang. Pagkatapos ay isa-isang ipapaliwanag ang isinulat. Kung sino ang unang nagpaliwanag, siya ang tatawag ng susunod na magpapaliwanag. Gayon din sa mga susunod pang iba.
Habang nagpapaliwanag ay isa-isang uuriin ang mga sagot kung ito ay tungkol sa tungkulin ng sarili, tungkulin ng pamilya, at tungkulin ng pamayanan sa pagpapanatili ng kalinisan ng tubig. Para sa paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Debate. Ang inyong klase ay hahatiin sa dalawa. Isang pangkat ay tag-araw at ang natira ay tag-ulan. Magkakaroon ng isa-isang palitan ng pananaw sa pamamagitan ng pagbabahagi ng sariling punto de vista sa klase. Ang punto de vista, ang gusto ko ay tag at ibigay ang dahilan. Ano ang mas gusto mo? Panahon ng tag-araw o panahon ng tag-ulan? Mga katagang dapat mabigkas, kalinisan, pamilya, at tubig. Sa panahon ng tag-init at tag-ulan, kailangang panatilihin ang kalinisan. Sa panahon ng tag-ulan, mas madaming masayang gawain sa loob ng bahay kasama ang pamilya. Sa panahon ng tag-init, mas pinakakailangan natin ang tubig. Para sa ikalawang araw. Unang paksa, kahalagahan ng pagpapanatili ng kalinisan ng tubig. Daloy, pinagmulan at kahalagahan ng tubig. National Water Resources Board. Kinukuha ng tubig ang mahigit 70% ng ibabaw ng lupa. Ang iyong katawan ay gawa sa halos 60% tubig. Ang tubig ay walang kulay. Walang amoy na likido na kailangan ng lahat ng nabubuhay upang mabuhay. Humigit kumulang 71% ng ibabaw ng Earth ay natatakpan ng tubig at ang mga karagatan ay nagtataglay ng humigit kumulang 96.5%. Kailangang pahalagahan at panatilihing malinis ang tubig dahil ang tubig ay mahalaga sa buhay. Ang National Water Resources Board o NWRB ang ahensya ng pamahalaan sa Pilipinas na nangangasiwa sa ating mga yamang tubig at inuming tubig. Sila rin ay nababahala na ang ating yamang tubig ay lubos nang napapabayaan. Ang maruming tubig ay maaaring magdulot ng mga problema sa kalusugan, pinsala sa mga ecosystem, pagkagambala sa food chain at marami pang iba. Sa unti-unting pagpapabaya, ay nakalimutan na ng tao ang kanilang mahalagang tungkuling mapanatiling malinis ang tubig. Maraming paraan ang maaaring gawin upang mapanatiling malinis ang tubig, tulad ng pagbawas sa paggamit ng plastic, paggamit ng environmental-friendly detergent sa paghugas ng pinggan at paglaba, hindi pagtatapon ng langis sa mga wastewater drain, at pagbawas sa paggamit ng kemikal sa pagsasaka o sa ating mga hardin. Buo, diwa. Isa-isang lagyan ang acronym na tubig ng mga tungkulin o gampanin upang mapanatili ang kalinisan ng tubig. Tungkulin natin, patlang, bibilinan natin, patlang, gagamitin natin, patlang. Narito ang mga maaaring maging sagot. Tungkulin nating tumulong sa mga proyektong pangkalikasan tulad ng clean-up drives at tree planting. Bibilinan nating bawasan ang paggamit ng plastic at mga kemikal na nakasasama sa tubig. Gagamitin natin ang mga alternatibong paraan ng paglilinis na hindi nagdudulot ng polusyon tulad ng mga natural na sangkap. Aktibidad sa pagguhit. Gumuhit ng larawan ng isang malinis na tao sa kaliwa ng papel at larawan ng isang malinis na globo sa kanan ng papel. Kulayan ang 60% tubig sa katawan ng tao
at 71% ng tubig sa ibabaw ng mundo. Para sa paglalapat at pag-uugnay, lagyan at ipakita ang 60% tubig sa katawan ng tao at ipakita ang ibabaw ng globo na natatakpan ng tubig ng 71%. Para sa ikatlong araw, ikalawang paksa, tungkulin at gampanin ng pamilya sa pagpapanatili ng kalinisan ng tubig at katiwala ng kalikasan. Ang National Water Resources Board o NWRB ay nagbigay ng mga halimbawa sa pagtitipid ng tubig. Ito ang 3 tipid tips na ipinalabas ng ahensya noong June 24, 2019. Ang inyong klase ay papangkatin sa 4. Buuin na parang puzzle ang kopya ng mga tips. Isulat isa-isa ang mga tips sa pisara. Ang unang pangkat na makuha ang lahat ng 3 tips na tama ay ang panalo. Narito ang 3 simpleng tipid tubig tips. 5 minutong paliligo. Subukang mag-shower ng hanggang 5 minuto lamang at isara ang pihitan habang nagsashampoo at nagsasabon. Paggamit ng palanggana sa paghuhugas. Gumamit ng palanggana sa paghuhugas ng mga kainan. Huwag hayaang patuloy ang pagtulo ng gripo. Pagsara ng gripo habang nagsisipilyo. Isarado ang gripo habang nagsisipilyo. Mas mainam na gumamit ng baso. May tungkulin ang pamilya na pag-ingatan ang tubig laban sa polusyon. May tungkulin din ang pamilya na magtipid sa gamit ng tubig upang maiwasan ang dagdag na bayaring pantahanan. Natutulungan ang iba pang pamilya sa pamayanan kapag ang pamilya ay nag-iingat at nagtitipid ng tubig. Para sa pinatnubayang pagsasanay, dapat o hindi dapat. Isulat ang titik D kung ang sumusunod ay nagpapakita ng pagpapahalaga o isulat ang mga titik HD kung hindi ito nagpapakita ng pagpapahalaga sa tubig. Para sa unang bilang, isara ang gripo kapag hindi ginagamit. Pangalawa, huwag gumamit ng dinamita o lason sa pangingisda. Gumamit ng lambat na may katamtamang laki lamang ang butas sa pangingisda. Ayusin o palitan agad ang sirang gripo sa loob ng bahay. Itapon ang mga basura sa daluyan ng tubig. Huwag isumbong ang mga pabrikang nagtatapon ng nakakalasong kemikal sa dagat at ilog. Magtapon ng plastik, langis at dumi ng hayop at tao sa ilog at dagat. Sirain ang mga korales, bakawan at halamang dagat. Makikinig ako sa aking tatay at nanay sa pag-aalaga at pagtitipid ng tubig. Huwag sundin ng pamilya ang payo ng NWRB dahil ito ay luma at matagal na. Narito ang mga tamang kasagutan. Para sa unang bilang, D. Pangalawa, D. Pangatlo, D. Pang-apat, D. Pang-5, HD. Pang-6, HD. Pang-7, HD. Pang-8, HD. Pang-9, D. At pang-10 ay D. Para sa paglalapat at pag-uugnay, buo talata. Isa-isang lagyan ang akronim na pamilya ng mga tungkulin o gampanin upang mapanatili ang kalinisan ng tubig at maging huwarang modelo sa kalikasan. Palagi naming patlang, minsan naming patlang, lahat kami ay patlang, yayakagin naming patlang.
Narito ang mga maaaring maging sagot. Palagi naming pangangalagaan ang mga pinagkukunan ng tubig at siguraduhing hindi ito marumi. Minsan naming gawin sa isang buwan ang paglilinis ng mga estero at ilog. Lahat kami ay lalahok sa mga programa na nagtataguyod ng kaalaman tungkol sa tamang pangangalaga sa tubig. Yayakagin namin ang mga tamang gawi tulad ng tamang pagtatapon ng basura at pag-iwas sa paggamit ng mga nakakasirang kemikal. Para sa ikatlong paksa, mga pansariling paraan sa pagpapanatili ng kalinisan ng tubig. Balikan ang iginuhit na tao at globong larawan sa unang paksa. Guhitan o lagyan ng mga bagay ang larawan na nagiging sanhi ng polusyon at pagkasira ng kalusugan at kalikasan. Ang mga banta sa kapaligiran, lalo na sa tubig, ay nagbubunsod ng mga paulit-ulit na pagtatangka na linisin ang tubig na likas yaman ng mga mamayanan, bawat pamilya at sa mga pansariling pamamaraan. Ang Solar Impulse Foundation ay naglabas ng 6 na paraan kung paano malutas at maiiwasan ang polusyon sa tubig sa wikang Ingles. Buo salita. Hulaan ang mga ito sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga titik sa baba upang mabuo ang mga pamamaraan sa pag-iwas sa polusyon ng tubig. Unang bilang, 2 salita. Pangalawa, 2 salita. Pangatlo, 2 salita. Pang-apat, 3 salita. Pang-5, 3 salita. At pang-6, 2 salita. Narito ang mga tamang kasagutan. Una ay wastewater treatment. Ang wastewater treatment ay binubuo ng pag-alis ng mga pollutant mula sa wastewater sa pamamagitan ng physical, chemical o biological na proseso. Pangalawa, green agriculture. Ang agrikultura sa buong mundo ay bumubuo ng 70% ng mga mapagkukunan ng tubig, kaya mahalaga na magkaroon ng mga pananim na angkop sa klima, mahusay na patubig na nagpapababa ng pangangailangan para sa produksyon ng pagkain na matipid sa tubig at enerhiya. Stormwater management. Ang stormwater management ay ang pagsisikap na bawasan ang pag-agos ng tubig ulan sa mga kalye, damuhan at iba pang mga lugar at ipunin ang mga ito na magagamit bilang pandilig sa halaman o panlinis sa bahay. Pang-apat, air pollution prevention. Ang polusyon na ito ay nagdudulot ng mabilis na pag-aasido ng ating mga karagatan at nagbabanta sa buhay dagat at mga korales. Pang-5, plastic waste reduction. 80% ng plastic sa ating karagatan ay nanggaling sa lupa. Kailangan nating bawasan ang ating paggamit ng plastic sa buong mundo upang mapabuti ang pamamahala sa basurang plastic. Pang-6, water conservation. Ang pag-iingat ng tubig ay pagtitiyak sa malinis na tubig. Nangangahulugan ito sa dapat na kamalayan ng pamahalaan, bawat pamilya at sarili. Alagaan ang tubig at maging responsable. Buo kaisipan. Isa-isang lagyan ng acronym na sarili ng mga tungkulin o gampanin upang mapanatili ang kalinisan ng tubig. Sang-ayon ako ay, rerespetuhin ko, isa sa mga gagawin ko, lilinisan ko, itong lahat ay aking. Para sa ika-4 na araw.
Pabaong pagkatuto, may mga pagkilos o gawi na maaaring piliin ng sarili o pamilya araw-araw upang protektahan bilang mabuting katiwala ng kapaligiran. Pwedeng mag-recycle, mag-ulit sa paggamit, mag-compost, at paggamit ng mga organikong pamamaraan at pamantayan. Alalahanin na kayang tuparin ng ating tubig, lupa at hangin ang ating mga pangangailangan, ngunit hindi ang ating kasakiman. Paggawa ng liham ng pasasalamat. Gumawa ng isang maikling liham ng pasasalamat sa ating likas yaman, lalo na ang tubig. Munting pasasalamat sa lahat ng binibigay sa atin araw-araw. Para sa pagninilay sa pagkatuto, pagpapahayag ng panata bilang isang mabuting katiwala ng kapaligiran, likas yaman, lalo na ang tubig. Isulat sa papel at lagdaan pati ng mga magulang. Ang aking munting pangako. Ako si Patlang ay matibay na naniniwala na ang tubig ay mahalaga sa ating kalusugan. Ito ay ginagamit para sa pag-inom, paliligo, pagluluto, paglilinis ng mga pinggan, at paglalaba ng mga damit. Hindi lamang tao kundi pati na rin ang mga hayop at halaman ay nangangailangan ng tubig upang mabuhay. Aking ipinapangako ang pagtitipid ng tubig at ang pag-iwas sa polusyon sa tubig. Dahil dito ay makakatipid tayo sa likas na yaman at mapapanatili nating malinis ang tubig. Ilagay ang pangalan at lagda at petsa ng pagpirma. Ilagay din ang pangalan at lagda ng magulang at petsa ng pagpirma. Para sa pagsusulit, itugma ang mga konsepto sa ikalawang hanay sa tama nitong paglalarawan sa unang hanay. Ilagay ang titik sa tamang sagot, sapat lang. Para sa hanay A, unang bilang, ang polusyon na ito ay nagdudulot ng mabilis na pag-aasido ng ating mga karagatan. Pangalawa, pag-aalaga ng tubig ng naaayon at pagiging responsable. Pangatlo, pag-aalis ng mga pollutant mula sa wastewater sa pamamagitan ng pisikal, chemical o biological na proseso. Pang-apat, pagbabawas ng ating paggamit ng plastic sa buong mundo. Pang-lima, pag-ipon ng tubig ulan na magagamit bilang pandilig sa halaman o panlinis sa bahay. Para sa pagpipilian, narito ang hanay B. A. Wastewater treatment. B. Green agriculture. C. Stormwater management. D. Air pollution prevention. E. Plastic waste reduction. F. Water conservation. Pang-anim, pagkakaroon ng mga pananim na angkop sa klima. Pagkakaroon ng mahusay na patubig na nagpapababa ng pangangailangan para sa produksyon ng pagkain na matipid sa tubig at enerhiya. Pagpapabuti ng pamamahala sa basurang plastik. Pagsisikap na bawasan ang pag-agos ng tubig ulan sa mga kalye, damuhan, at iba pang mga lugar. Polusyon na dapat iwasan dahil ito ay nagbabanta sa buhay dagat at mga korales. Narito ang mga tamang sagot. Sa unang bilang D, pangalawa F, pangatlo A, pang-apat E, pang-lima C, pang-anim B, pang-pito B, pang-walo E, pang-siyam C, at pang-sampu ay letrang D. Isulat sapat lang ang tama kung ang pangungusap ay tama at isulat ang mali kung ang pangungusap ay hindi tama. Tama o mali? Una, ang 3 tipid tips ng NWRB
ay makakatulong ng lubusan sa pagtitipid ng pamilya ng tubig sa kanilang tahanan. Kung ako ay ulila, ay hindi ko gagampanan ang pangpamilyang tungkulin sa pag-aalaga at pagtitipid ng tubig sa loob ng bahay. Ang aking katawan, pati ang mundo, ay may bahaging tubig, kaya dapat ko itong pangalagaan sa mga tamang paraan. May 3 likas na yaman, ang mundo, hangin at tubig. Kahit walang tubig, ay mabubuhay pa rin ang tao dahil may 2 pang likas na yaman na natitira. Sa kapabayaan ng tao na magtipid ng tubig, maaaring ang tubig na likas yaman ay maubos at hindi na maging sapat sa ating pangangailangan. Ang pagtulog sa buong araw at maghapon ay isang epektibong paraan sa pagtitipid ng tubig dahil hindi ka maliligo. Ang pag-iipon ng tubig mula sa ulan ay kaya kong gawin kahit ako ay nasa ika-4 na baitang. Ang hindi paghuhugas ng pagkain bago lutuin ay isang epektibong paraan sa pagtitipid ng tubig. Ang maayos na pagtapon ng basura sa tamang lugar ay kayang gawin ng pamilya upang hindi magbara ang mga daluyan ng tubig. Ang malamig at mataas na tubig baha ay masaya at ligtas na paliguan ng buong pamilya. Narito ang mga tamang sagot. Sa unang bilang, tama. Pangalawa, mali. Pangatlo, tama. Pang-4, mali. Pang-5, tama. Pang-6, mali. Pang-7, tama. Pang-8, mali. Pang-9, tama. At pang-10, mali. Para sa gawaing pantahanan o takdang aralin, panoorin ang mga tips sa pagtitipid ng tubig mula sa East Avenue Medical Center and DOH El Niño Task Force. Titulo, Water Conservation Tips. Tips mula sa video. Isarang mabuti ang gripo upang maiwasan ang pagtagas ng tubig. I-report ang mga sirang gripo, flash, tangke, o linya ng tubig upang maayos ito kaagad. Gumamit ng nakabasong tubig kapag nagsisipilyo, tansyahin agad ang dami ng tubig na gagamitin. Gumamit ng nakatimbang tubig at basahan kapag naglilinis ng sasakyan. Magdilig ng halaman sa umaga kung kailan hindi pa gaanong mainit ang sikat ng araw.